Ito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ipinag-utos ng korte na sa NBI sa Pampanga i-detain ang naarestong property developer na si Delphine Lee. Kaugnay ito sa kasong syndicated estafa na isinampa laban sa kanya at sa 4 pang iba. Kanina sa pagdinig iginiit ng kanyang abogado na wala ng bisa ang warrant of arrest laban kay Lee. Pero kinontra ito ng prosekusyon at sinabing buhay pa ang arrest warrant. Binigyan ng korte ang magkabilang panig ng 5 araw para magsumite ng kanilang posisyon sa issue. Itinakda naman sa darating na Lunes, Marso 10 ang arraignment at pre-trial ng kasong estafa laban kay Lee. Umaasa naman si Vice President at Pag-ibig Fund Chairman Jejo Marbinay na sa pagkakaaresto kay Delphine Lee ay gugulong na ang hustisya para sa mga nabiktima ng umano'y maanumalyang housing projects ng Globe Asiatic. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Aquino sa pag-aproba nito sa hiling ng Pag-ibig Fund na patungan ng 2 milyong piso ang ulo ni Lee. Tatanggapin ng isang police informant ang pabuya. Ikinagalak din ni Justice Secretary Leila De Lima ang pagkakahuli kay Lee. Iginiit ng kalihim na may bisa pa ang arrest warrant laban kay Lee dahil kinwestiyon nila sa Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na ipawalang bisa ito. Kaya't ang ibig sabihin ay buhay pa ang arrest warrant. Manatiling nakatutok sa ABS-CBN para sa iba pang nagbabagang balita. Ako po si Nina Corpus. At narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa TV Patrol. Naarestong negosyante na si Delphine Lee, hindi pinayagang magpiyansa. Delphine Lee sa NBI Pampanga ikukulong. MMDA enforcers arestado nang ireklamo ng pambubugbog ng isang truck driver. At ang patkim sa pinakaaabangang best ending ever ng Got to Believe. Abangan sa TV Patrol.